Gusto mo bang magkaroon ng digital copy ng inyong TIN ID? Yan ang ituturo ko sa inyo sa video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So unang gagawin natin, punta lang tayo sa mga search engine na ginagamit natin, kagaya sa akin Google Chrome, at pagkatapos i-type lang natin ang oros.bir.gov.ph. After that, may makikita kayong ganito. So dito hanapin at i-click nyo na lang po itong New Registration. At pagkatapos dito, may dalawang pagpipilian kayo as a non-individual at as an individual. So dito i-click nyo po itong as an individual. After nyo maklik ang as an individual, babalik na naman kayo sa ganito. So baka magpaulit-ulit lang yung pag-click ninyo. Kapag ganito na yung nakikita nyo guys, na-click nyo na yung as an individual, scroll up nyo na lang po at dito sa pinakababa may makikita po kayong create an account. So ito po yun. So itong create an account, i-click nyo na lang po yan para makaproceed na. And then may makikita kayong Oros Terms of Service and User Agreement dito. So dito guys, basahin nyo na lang po lahat yan, then scroll up ninyo. Then dito sa pinakababa may makikita po kayong box katabi ng I have read about the terms and conditions. So i-click nyo na lang po itong box para ma-checkan. At pagkatapos kung may check na, pwede na tayong mag-proceed. So i-click na lang natin itong agree na nandito sa baba. And then mapupunta na tayo dito sa pag-create ng ating Oros account. So para makaproceed tayo dito sa register as, i-click lang natin itong taxpayer. Then dito naman sa baba, piliin muna natin itong with existing TIN. And later guys, or next videos ko, ituturo ko naman sa inyo kung paano mag-create ng account kung without existing TIN yung gagamitin ninyo. Pero sa ngayon, with existing TIN muna yung gagamitin natin. And then mapupunta na tayo dito sa paglalagay ng TIN number. So dito guys, yung 9 digits lang yung ilalagay ninyo na TIN number ninyo. Kadalasan may 3 zero sa dulo. Huwag nyo na pong isali yon. Yung first 9 digits lang ng inyong TIN number yung ilalagay ninyo dito. So kagaya niyan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So sample lang po yan. Kasi nung nag-try talaga ako, nilagay ko yung buong TIN number ko. Tapos pag-proceed ko doon sa pinakababa, hindi ako nakaproceed dahil may nakita akong ganito. TIN number should be maximum of 9 characters lang. So tinanggal ko yung 3 zero sa dulo. At kung okay na, dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng first name, middle name at last name ninyo. At kung may suffix kayo, ilagay nyo na lang po dito. And by the way guys, kung wala kayong middle name, pwede nyo pong i-click itong box katabi ng I have no middle name para ma-checkan. Pero kung meron naman kayong middle name, huwag nyo na pong galawin yan. So i-double check nyo pong maigi yung first name, middle name at last name na pagkakalagay ng pangalan ninyo. Make sure na hindi po magkakabaliktad. And next dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng suffix. Kung may suffix kayo kagaya ng junior, senior, the third, the fourth, ilagay nyo po dito. Pero kung wala, huwag nyo na pong galawin yan. And then dito sa baba, ilagay nyo po yung date of birth ninyo. So kayo nang bahala sa paglalagay ng date of birth. At pagkatapos dito sa baba, ilagay nyo po yung civil status ninyo. Kung single ba, married, widowed, ganyan. So kayo nang bahalang maglagay. At next, kayo nang bahalang maglagay ng gender ninyo. At dito sa pinakababa, maglagay kayo ng email address ninyo. So make sure na yung email address na ilalagay ninyo active at nabubuksan po ninyo kasi magsisend po sila ng email doon. So i-review nyo na lang po lahat mga information na nilagay ninyo kung okay ba at wala bang mali. Pero kung okay naman lahat, dito na tayo sa pinakababa sa paglalagay ng password at confirm password. So make sure po yung password na ilalagay ninyo nasa 12 characters. So dapat madali po nyong matatandaan yung password na ilalagay ninyo. And dapat kahit may isang maliit at isang malaking letra, tapos may number, and then dapat meron ding special characters. So ano-ano nga ba yung mga special characters? So kagaya po ng mga nandito, number sign, dollar sign, ganyan. So kayo nang bahalang pumili, maglagay po kayo kahit isa sa mga nandito. So i-double check nyo po maigi yung password na ilalagay ninyo and dapat magkatulad yung password at confirm password na ilalagay ninyo. At kung okay na at nakalagay na kayo ng password, dito na tayo sa baba, i-click po natin tong box katabi ng I am not a robot para ma-checkan. At kung may check na, i-click na po natin itong proceed. At kung ganito yung makikita ninyo na meron daw problema sa TIN number ninyo or hindi active yung TIN number na niregister ninyo,
Ibig sabihin yan, kailangan nyo pong pumunta sa pinakamalapit na branch sa inyong lugar. Or kung hindi kayo makakapunta, pwede naman po kayong tumawag sa hotline na nandito sa listahan. At kung ganito naman yung makikita ninyo, email address not found. So ibig sabihin yan, hindi nakita sa system nila yung email address na niregister ninyo. So mas maganda daw pumunta kayo sa pinakamalapit na branch or tumawag pa rin kayo sa hotline number nila. By the way guys, kung hindi kayo makakaproceed dito, pwede po kayong pumunta sa branch na pinakamalapit sa inyong lugar. Then mag-fill up lang kayo ng S1905 na form. After nyo ma-fill upan, ibigay nyo po sa guard, then bibigyan nila kayo ng number. Then antayin nyo na lang na tawagin yung number ninyo para ma-update na yung information sa inyong account. And sa next video ko guys, ituturo ko naman sa inyo kung paano kumuha ng S1905 na form through online. Para ma-fill upan nyo kagad dito, pagdating nyo doon, ibibigay nyo na lang po ito, then pipila na lang kayo. At may video din po akong gagawin kung paano i-update yung information ninyo through online. So mag-abang-abang na lang po kayo sa mga videos ko. Pero ngayon, mag-proceed na tayo dito. So pagka-click niyo ng register at ganito yung makikita ninyo na nag-send daw sila ng link sa email address na nilagay ninyo. So i-check nyo na lang po sa email address na niregister niyo kung nandoon na po ba yung email. So kagaya ng nasabi ko kanina, dapat active at nabubuksan pa ninyo yung email address na ilalagay ninyo para makita nyo po yung link. So bali ganito po yung email na marireceive ninyo. So dapat daw within 24 hours ay na-verify nyo po yung link na nilagay nila dito para maging successful po yung verification. Kasi kung lumagpas ng 24 hours at hindi po na-verify, unsuccessful po yung verification nila. So uulitin nyo po yung buong process. So para makaproceed tayo, i-click na lang po natin itong kulay blue na verify your account. So ito po yon. At may makikita tayong ganito, congratulations, you have successfully created an account. So please log in to continue. So i-click na lang po natin itong okay. So ngayon magla-login na tayo. So dito ilagay po natin yung email address na nilagay natin, then yung password na ginawa natin. At kung okay na't nalagay na natin, pwede po natin i-click itong box katabi ng I am not a robot para ma-checkan. At pagkatapos, pwede na nating i-click itong login. And then kung naka-login na kayo, mapupunta na kayo sa homepage ng inyong account. So dito guys, para makakuha tayo ng digital copy ng ating TIN ID, so i-click na lang po natin itong Get Your Digital TIN ID. So ito po yon. And then may makikita tayong ganito, so i-click na lang po natin itong View Your Digital TIN ID. So ito po. And then may makikita na kayong words dito sa gilid, itong digital TIN ID. So scroll down nyo na lang po yan at dito sa pinakababa may makikita po kayong View Your Digital TIN ID. So i-click po natin ito para makaproceed at makita na yung digital copy ng ating TIN ID. So dito makikita po natin yung digital copy ng ating TIN ID, pero hindi pa po ito guys. Kailangan pa nating mag-upload ng picture. So para sa pag-upload ng picture, i-click na lang po natin itong add photo. So bago kayo mag-proceed, dapat alam niyo yung guidelines sa pag-upload ng picture ng inyong digital TIN ID. So dito guys, kailangan naka-JPEG or JPG or PNG yung file type ng inyong picture. Dapat hindi lalagpas ng 10 MB yung picture. Then, dapat 1 by 1 with white background without border po yung picture na i-upload ninyo. At dapat bago daw yung picture na i-upload ninyo, not more than 6 months. So dapat daw nakatingin kayo diretso sa camera, hindi nakatingin sa baba or sa gilid. And then dapat makikita yung tenga ninyo at dapat neutral daw yung expression ninyo. At nakangiti pero dapat hindi makikita yung mga ngipin ninyo. At dapat yung mga mata daw klaro at nakabukas. At ang pagsusuot daw ng sombrero ay pwede para sa religious beliefs and tradition. At bawal din merong mga sunglasses, mga accessories, basta nakatakip sa mukha, bawal po yan. Kagaya ng mga face mask, ganyan, so bawal na bawal po. So dapat makikita ng buo yung mukha ninyo. At kung okay na at wala namang problema, pwede na po kayong mag-proceed. So i-click nyo po itong proceed. At kung naka-upload na kayo, makikita nyo na po yung picture na in-upload ninyo dito. Then, pwede na po nating i-generate yung digital TIN ID natin. So i-click na lang po natin itong Generate Digital TIN ID.
At kung gusto mong i-update yung digital TIN ID mo, pwede mo po yung i-update after 30 days after mo ma-generate yung digital TIN ID mo. So kung okay na to, wala namang problema, i-click na natin itong box katabi ng I have read para ma-checkan, at kung okay na, i-click na natin itong confirm. At kung successful ang pag-upload ng photo, may lalabas na updated successfully. And then may makikita tayong short survey dito. Hindi ko na ipapakita sa inyo ang pagsagot dyan para makaproceed na po tayo. At dito na tayo sa last step. So para makapunta tayo sa download page kung saan makikita nyo po yung front at back ng inyong digital TIN ID, pumunta at mag-login lang tayo sa ating Oros account. So dito may makikita tayong Get Your Digital TIN ID. So i-click lang po natin ito. And then may makikita tayong ganito, i-click lang po natin itong View Your Digital TIN ID. At pagkatapos may makikita tayong ganito, Digital TIN ID sa gilid, so scroll down nyo na lang po yan hanggang sa may makita kayong ganito sa pinakababa. Then, pwede nyo na pong i-click itong View Your Digital TIN ID. At makikita nyo na po yung digital copy ng TIN ID ninyo, yung front at back ng inyong digital copy.